Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 9 anyos nga lalaki, samdan human matuhog ang bukton sa puthaw nga koral sa usa ka kapilya sa Taguluan, Misamis Oriental. Pipila ka kapulisan sa Police Regional Office 11 nga magsilbing sakop sa Electoral Board sa First BARM Parliamentary Elections karong Setyembre 14, ginabansay na sa COMELEC 11. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte gihagit si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga ipakita ang kumpletong record sa ginatumbok niini nga epicenter daw sa flood control ang Davao City. Police Captain ug Police Corporal nga gingong nang molestya ug duha ka criminology intern sa usa ka police station sa Cagayan de Oro City gipasakaan na og kasong administratibo. Og 57 sa 194 ka mga Pilipino nga nagtrabaho sa gi-raid nga steel company sa Davao City nakitaan matud pa og epekto sa radiological exposure sumala sa NBI. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. May pailaom sa training ang pipila ka police personnel sa Police Regional Office 11 nga mamahimong Special Electoral Board alang sa BARM Parliamentary Elections. Ani report ni John D. Esteban. Usa si Police Corporal Peliscoso sa mga pulis gikan sa Police Regional Office 11 nga gibansay sa Commission on Elections nga magsilbi isip Special Electoral Board alang sa BARM Parliamentary Elections sa September 14. Dili ko na ako first time, nakaserve na ako dati sa Barangay Election 2023 sa BARM. So karon is excited nga medyo kabado gamay maskin second time pero since nag-undergo mig seminar karon sa ingani nga first para sa preparation for the first parliamentary election sa BARM is para sa kuha is well prepared yapon. Ana sa gatusan ka pulis sa PRO 11 ang gipailawom sa pagbansay. Task mi diri na mag-train og 400 ka police officers coming from the PRO 11. Actually, this is not only for Region 11, naapod sa Region 12, Region 10, Region 9, and some other regions. No? Kay, they will be deployed as members of the Special Electoral Board. Daan ang giingon ni COMELEC Chair Attorney George Erwin Garcia sa iyahang pagbisita sa Davao City niadtong August 4 nga sa tibuok Pilipinas dunay 3,000 ka pulis nga mag-serve isip substitute sa mga magtutudlo o galing dili sila makaserve sa adlaw sa eleksyon. PNP natin, meron tayong 3,000 na titrain para maging pang-substitute natin sa mga guro na kung sakasakali hindi sila makakapaglingkod sa araw ng eleksyon. At kasama rin po sila sa ititrain. Gusto namin DOST certified din sila tulad ng ating mga electoral board members. Sa Maguindanao del Sur, nagdeploy og dugang puwersa sa kasundaluhan ang 601st Brigade Philippine Army ngadto sa mga lungsod sa Dato Udin Sensuad, Raja Buaya ug Dato Piang sukad niadtong Domingo. Kini aron masiguro ang seguridad sa bawang mga lugar alang sa umaabot nga BARM Parliamentary Elections. John D. Esteban, One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Tabi lang mga kapuso, sanglit sensitibo ang musunod nga balita. Usa ka 9 anyos nga lalaki ang samdan. Uman nga matuhog ang bukto niini sa puthaw nga koral sa usa ka kapilya sa Taguluan, Misamis Oriental. Ang bata giingong misaka sa koral tungod sa pagdula og taguanay. Naka-alerto si Cyril Chavez. Nakatuhog pa ang bukto ni ining 9 anyos nga lalaki sa puthaw samtang gidayungan pasulod sa ambulansya aron dito tanggalon sa ospital. Puthaw matod pa kini sa koral sa kapilya sa Zone 6 Sihayon, Barangay Santa Cruz sa Taguluan, Misamis Oriental. Sa investigasyon, nagdula og taguanay ang bata una kini natuhog sa puthaw. Gibadlong matod pa siya sa mga residente nga dili mo katkat sa koral sa kapilya apan wala kini mipatuo hangtod nga natusok siya sa puthaw. So, sa may mga alauna sa hapon. So allegedly ang katong mga minors is nagdula-dula.
And then ang katong isa is nilayat siya atong steel nga gate ug didto na aksidente siya na kuan gid iyahang kamot na tuhog. Sa ulahing update sa kapulisan, luwas na ang bata sa Makuyaw nga kahimtang ug padayong nagapatambal sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City. Sa tanan mga ginikanan nga unta i-monitor nila ilang mga anak kay kani ang bisan man tuod og panahon man karon sa mga tingklase pero kailangan gihapon nga i-monitor ang mga anak kung unsa na ba gipangbuhat. Wala pa'y pahayag ang ginikanan sa batang lalaki. Cyril Chavez, One Mindanao. Mga substandard daw nga bakal ang gigamit sa halos 400 kagambalay sa General Santos City ug Sarangani nga naguba sa linog ni adtong Hunyo. Sumala sa National Bureau of Investigation, ang mga bakal na sayrang gikan sa girade nila nga steel company sa Davao. Ano report? June 8, dihang mitayog ang magnitude 7.8 nga linog sa probinsya sa Sarangani ug kasikbit nga probinsya. Gatusan ang gambalay nga nadaot. Sa pag-imbestiga sa National Bureau of Investigation, ang halos 400 nga gambalay sa General Santos City ug Sarangani nga naguba, substandard ang mga bakal. Tanan, gama daw sa Davao Mighty Steel, ang girade nga kumpanya sa NBI ug PAOK ni adtong August 14. Kini ang nadiskubrihan sa NBI Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives and Foreign Malign Unit. Pagpamatuod daw ni ini ang markings nga DMS sa mga bakal nga na-recover sa mga debris. 70% of the structure na gumuho sa General Santos at sa Sarangani, yung bakal nang galing sa Davao Mighty Steel. And nakita nyo dun sa video yung markings, kitang-kita. Malakas yung lindol but supposed to be structures like 2 floors building, it can withstand yung ganyan na lindol. Pero because of the substandard steel bars na ginamit, gumuhuna at nanggaling sa Davao Mighty Steel. Sumala sa NBI, sagad sa mga gambalay nga nahugno nga migamit og bakal sa maong planta, iya sa gobyerno. Mostly actually government offices. Merong mga pribado po, pero kukonti lang, tulad ng enterprises, may mga tindahan. Ang matindi yung sa ospital po, kasi kakagawa lang po talaga nun. Opo. At hindi na po siya magagamit talaga. Meron din po tayong nakuha madami sa mga eskwelahan. Doon na pa'y nadiskubre ang NBI sa mga bakal nga gama sa maong planta. Mataas ang level ng kontaminasyon ng uranium, thorium, and for the first time, radium-226. Sa 194 ka Pilipinong nagtrabaho sa maong planta, 57 ang nakitaan og epekto tungod sa radiological exposures. Duha kanila nagpositibo sa taas nga level sa radiation exposure. Ang karamihan po sa kanila ay nakitaan ko ng pamamaga ng kulani dito sa may bandang leeg, first degree burn o pagkasunog ng balat. Meron din po sa kanila na mayroong mga bukol sa ibang parte ng katawan. Sila po ay forklift operator. Yung iba naman po ay nasa waste material, yung iba po ay nasa tunawan ng bakal o yung furnace. Moabot sa 4 billion pesos ang kantidad sa bakal nga nakumpiska sa NBI ug nagpabilin sa sulod sa pasilidad sa maong planta. Bisan nagduso na og reklamo ang NBI sa DOJ, doon na pa daw ginatan-aw nga elemento ang NBI sa girade nga planta. Pinag-aaralan namin yung money trail nila kung paano nila pinipinansye. Ngayon na masasara yung mga yan, there might create an impact to our banking industries as well dahil may mga utang eh. So, mahaba pang investigasyon to at marami pang kasong pwedeng lumabas dito. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Nagpahigayon og inspeksyon ang mga otoridad sa usa ka steel mill plant sa Villanueva, Misamis Oriental aron masiguro nga walay illegal nga mga aktibidad sa ilang operasyon. Ani ang report? Human ang nahitabong pagronda sa NBI, PAOK ug AFP sa usa ka steel mill plant sa Taguluan, Misamis Oriental dili pa lang dugay tungod sa mga giingong kalapasan sa mga regulasyon sa gobyerno. Usa ka joint inspection and assessment operation ang gipaygayon sa LGU Villanueva ngadto sa usa ka steel mill plant nga nahimutang sa ilang lugar. Tumong niini nga masuta ang kahimtang sa maong planta ug masiguro
nga nagsunod sila sa mga gabayan sa gobyerno ug masiguro ang kaluwasan sa mga empleyado. Ang kana man lang lagi ang giingon lagi nga allege nga ang mga steel mills sa tibuok Pilipinas possible nga naay mga materials nga contaminated nga makasulod, raw materials nga mga gagalingon nila nga naay mga contents sa mga illegal nga mga chemicals. Sumala sa tigdumala sa maong planta nga aduna nay kapin 400 ka mga empleyado ang maong kumpanya. Diin 57 niini mga Chinese technical people. Apan gisiguro nila nga Pilipino ang mga nanag-iya sa maong negosyo. May plant manager, napoy production manager. So, naiuban expert sa melt shop which is sa Tunawan. So, also sa nai-expert po sa overall kanang electronics, kanang mga control system nila. O dayon napod sila mechanical maintenance. Dugang sab sa maong kumpanya nga walay imported materials nga ginagamit sa ilang paghimo sa bakal. Wala sab kuno sila nagagamit og mga hazardous chemical. Doon sab kuno sila ginagamit nga device aron masuta kung ang ilang mga scrap metals adunay radiation contents. Before mo sulod, reading mi sa radiation, maglibot sa truck, especially drop side. Kung container van, i-open ang container van, dayon gamiton, uman picture sa truck, confirm nga normal ang iyang kuan, yang status, so pasulod na mo. Oh. Aron nga mahupay ang kabalaka sa publiko nga gikabalakang adunay radioactive materials ang ginagamit dinhi sa maong steel plant, ilang gibuksan ang ilang scrapyard aron nga mapakita nga pulos domestic materials lang ang ilang ginagamit sa pagluto sa ilang mga bakal. To the involvement of illegal activities sa atong mga Chinese nationals nga naa dire is so far wala pa. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Duha ka mga pulis sa usa ka police station sa Cagayan de Oro Police Office nga aligasyong nang molestya og duha ka mga babaeng criminology interns gipasaka na og kasong administratibo sa PNP. Formal na nga gipasakaan og kasong administratibo ang usa ka lalaking police captain ug kaubanan niining usa ka lalaking police corporal nga nang molestya matud pa og duha ka babaeng criminology interns sa Police Station 7 Bulwa niadtong August 8. Sumala sa kokpo nga nahimong sumbanan sa pagpasaka og kaso ang pag-inom sa duha ka mga pulis sulod sa ilang istasyon. Giklaro sab sa kokpo nga wala naka-duty ang duha ka mga pulis diyang nahitabo ang insidente. Aduna na sad kunoy rekomendasyon ang kokpo o ginahulat na lang ang desisyon sa Police Regional Office 10. Samtang girecall na sa eskwelahan ang 8 ka mga criminology interns nga nahabilin pa sa maong istasyon o ginaandam na sab ang kasong kriminal nga ipasaka batok sa duha ka mga pulis. Naana po'y result nga gihimo kay as to sa unang offense nila katong drinking in the police station, naana may kaso nga gi-file ang station commander against sa ilaha kay sa ginaingon na una man gyud nga kani nga findings ang drinking in the police station, which is a violation gyud sa atong mando nga balaod sa atong kapulisan. Gitawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga epicenter sa flood control ang Davao City sa panahon nga mayor pa si Vice President Sara Duterte. Gimbestigahan daw nila kung dunay bahid sa korupsyon ang mga proyekto. Mipalag niini si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte ug dunay hagit kang Remulla. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Epicenter sa flood control kaniadto. Ingon ni ana kung ihulagway ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang Davao City. Miatubang si Remulla sa House Appropriations Committee labot sa ginapangayo nga sobra 7 billion peso sa iyang opisina alang sa tuig 2027.
Didto gipangutana siya kung ginaimbestigahan sab ang matud pa korupsyon sa flood control projects sa miaging administrasyon. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Hindi lang ho madali talaga. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ho kami tumitigil. Wala na mihatag og kantidad si Rimulya kung pila ang flood control project nga misulod sa Davao City. Apan gipasabot niya nga parayon pa nilang ginaimbestigahan kung aduna ba'y bahid sa korupsyon ang mga flood control project sa Davao. Flood control because there's a big budget in the past in Davao City about flood control. That's what I know. But not corruption per se. Well, we will check out the flood control there. Ginapangayo pa ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte nga mao'y mayor sa Davao City. Una pa man nagsugod ang Marcos administration. Sa gipagulang pahayag, gihagit sa igsuon ni VP Sara nga si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte Rimulya nga ipakita ang kompletong records nga ginatumbok ni ini nga epicenter sa flood control ang Davao City. Dugang ni Congressman Pulong, ipagawas daw tanan nga tuig, tanang proyekto ug tanang pangalan, walay pilion o exempted. Dugang pa, dili magdali sa pagmamulong ug basin madaot lang ang kredibilidad sa ombudsman, ilabi na kay naga-imbestiga pa lamang sila. Pagsiguro ni Ombudsman Rimulya, apil usab nga imbestigahan ang mga opisyal sa kasamtangang administrasyon nga giingong nalambigit sa flood control scandal. May assurance kayo na kahit involved dito ang secretaries ng kabinete ng Malacanang at kahit ang Pangulo mismo, kahit tumunod sa Pangulo ay kasama yan sa iimbestigahan nyo. Tama po ba? Po, lahat po yan ay base sa ebidensya. Wala ho tayo sisinuhin dito. Kumpiyansa ang ombudsman sa kasong ginaandam nila batok sa igagaw ni Pangulong Bongbong Marcos nga si kanhi Speaker Martin Romualdez. Bisan pa man sa pagbawi sa testimonya sa upat sa mga kanhi bodyguard ni kanhi Congressman Zaldico nga mao'y nilang bigit kay Romualdez sa flood control scandal. We have other evidence pa. But we can prove that pa rin. Marami kami hindi magre-recant, sigurado ako. Gisulti sab ni Rimulya nga nagapahigayon ang ombudsman og lifestyle check sa sobra usa ka gatos ka mga opisyal sa gobyerno o ginasilip sab ang social media pages sa ilang mga kabanay. We have been actively pursuing information on the people in Commission on Customs, in LTO, and other income-generating agencies of the government because this is where most of the lifestyle sins happen, including the BIR, Your Honor. Apan aminado si Rimulya nga limitado ang gahom nila sa fact-finding investigation o pagpangita og ebidensya. Probably yung isang batas na kinakailangan namin yung contempt powers na ibibigay po sa Office of the Ombudsman. Kasi parang wala hong ngipin kung hindi ho tayo bibigyan ng contempt powers. Gihangyo sa ombudsman sa Kongreso ang dugang 6.8 billion pesos sa ilahang pondo sa sunod tuig. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Planong patasan sa Department of Energy ang multa sa mga nagapangawat og kuryente. Gikan sa 5,000 pesos nga multa, gisugyot sa DOE nga himuon na kining 50,000 pesos. Nagtinabangay na daw sila ug ang mga ahensya sa gobyerno sa pagdakop sa mga nagapangawat og kuryente. Giawhag sab din ang publiko nga magsumbong pinaagi sa eGovPH platform. Gianunsyo sa DOE nga nahuman na nila ang ilang technical study sa system loss charges ug kung paunsa kini tangtangon subay sa mando ni Pangulong Bongbong Marcos. Plano nilang hinay-hinayon ang pagtangtang sa non-technical system loss charges sulod sa usa ka tuig. Upat ka mga eskwelahan sa Davao City ang nakadawat og nagkadayang sports equipment gikan sa City Government of Davao agig pagpalambo sa katakos sa mga kabataang Davaoenyo sa sports. Kiniubos sa Aktibo Davaoenyo Program, School for Sports sa Davao City Sports Development Division. Lakip sa natagan og sports equipment ang Takunan Elementary School, Lapu-Lapu Elementary School, Katalunan Grande Elementary School ug Marilog National High School.
Ang mga sports equipment gamiton sa training session sa Aktibo Dabawenyo program aron mahatagan ang mga coach ug student athletes sa gikinahanglan nilang kagamitan para sa regular nga training ug sports development. Bahin kini sa padayong paningkamot sa programa nga mapalig-on ang grassroots sports development ug makahatag og mas daghang oportunidad sa mga batang atleta nga makatrain, mapalambo ang ilang skills ug makasalmot sa mga kompetisyon sa sports. Nagpahigayon og spacewalk sa International Space Station ang duha ka astronaut sa National Aeronautics and Space Administration o NASA. Sa kuha sa ilang helmet cameras, makita sila Anil Menon ug Sophie Adeno samtang ginakabit ang high-speed space-to-ground antenna sa ISS. Makita diha ang makahinganghang nga view sa Earth. Ang antena gamiton sa paghatod og high-speed data tali International Space Station ug Mission Control Center sa NASA sa Houston. Unang misulay og install sa antena sa spacewalk nga gihimo niadtong August 18 apan nagkulang sa oras aron mahimo kini. Human ang sagunsong bayolenteng aktibidad sa mga tunghaan, namatikdan sa Senado ang pagkatag sa mga content sa social media nga nagatudlo og dautan sa mga bata. Giimbestigahan sab sa National Bureau of Investigation ang usa ka group chat daw sa mga groomer nga moaghat sa mga membro nga mohimo og dautan. Ane report. Usa sa ginalantaw karon sa NBI sa investigasyon niini sa pagpamusil sa grade 8 nga estudyante sa Zamboanga City, duna bay target audience ang namusil nga estudyante maong iyang gi-live stream ang insidente. Kaya i-live broadcast yan, merong nanonood eh. May gusto siyang audience. Sino doon? It could be the groomer or kung pinakanghead na, sino doon? That's why we want to know kung sino. That's why we will profile. Sumala ni NBI Director Melvin Matibag, dunay na monitor sila nga group chat daw sa mga groomer nga nagaaghat sa mga miyembro nga mohimo og dautan og illegal nga aktibidad. Pagpaklaro ni Matibag, ginasusi pa nila kung dunay kalambigitan ang grupo sa mga bayolenteng aktibidad sa mga tunghaan sa Zamboanga ug Tacloban City. Libo eh. Merong mga members but mostly na ibang countries but mostly mga Pilipino. Pero silang tenants, may parang Bible sila na pag nagawa mo to, mapupromote ka. Hindi namin nakita pa kung gaano katagal kasi nag-collapse nga yung group. Sa Senado, namatikdan sa mga senador ang pagkatag sa social media sa mga content nga nagtudlo og daotang binuhatan sa mga bata. Algorithms are deciding what they see next. One video leads to another. One search leads to another community. And for vulnerable child, sometimes one click is all it takes para ma-expose sa grooming, violent content, extremist material. Kailangan bang i-post yung larawan ng batang shooter sa Zamboanga na may mga mahal din sa buhay na duguan? Kailangan din bang ipakita yung mga batang perpetrator sa Tacloban shooting? Policy written on a website means very little if your algorithms and moderators allow prohibited content to be uploaded online and remain there for millions of people, including children, to see it. Ginoong Pangulo at mga kasamahan, hindi maaring ang kita ay pribado, ngunit ang social cost ng kapabayaan ay pasan nating publiko. Makighiusa daw ang Senado sa pagbatok sa tibuok kalibutan sa daotang epekto sa SOCMED. Dili man total ban ang nahitabo, dapat daw regulated ang platform sa nasud. Yung kanilang quote-unquote mga parental controls and self-regulation hindi effective or sinasadya dahil nga nagpa-viral. Pag nagpa-viral kasi pwede mong i-monetize, pwede kang kumita doon at kawawa naman po yung mga batang makakakita po doon sa mga violent pictures. Aron daw manubag ang mga social media platforms, kinahanglang dunay country representatives sila. Importante po na ang bawat entity na iyon ay may opisina dito mismo sa Pilipinas para kung kailangan makipag-ugnayan sa kanila yung mga law enforcement authorities natin, yung mga investigators natin, ay mas madali po nilang maisagawa. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.
Pipila ka mga dalan sa Cagayan de Oro City ang gisirad-an karong adlaw alang sa Higalaay Street Dancing and Grand Showdown Competition. Abiso sab sa mga motorista sa posibleng bugat nga dagan sa trapiko tungod sa ipaygayong Civic Military Parade and Marching Band Competition ug fluvial procession ni St. Agustin nga patron sa syudad sa mga musunod nga adlaw. Ani ang report ni Cyril Chavez. Nagpasidaan karon ang lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro City ngadto sa mga motorista nga pipila ka mga dalan ang sirad-an karong adlaw ug sa mga sumusunod nga adlaw subay sa nagpadayong kasaulugan sa Higalaay Festival. Karong adlaw tibok lane sa Limkit Kay Drive, duha ka lane sa CM Recto Avenue ug tibok dalan sa Vélez Street ang sirad-an subay sa Higalaay Street Dancing Competition. Diin magtigi ang 7 ka mga contingent nga gikan sa mga nagkadayang barangay sa syudad. Mag-ihay gilayon og pakita sa ilang giandam nga patsadang presentation sa Pilay Sports Center alang sa Grand Showdown. Gani nagpasidaan sa bang LGU daan sa mga mananaway nga magdala daan og mga gamit pang proteksyon sa init o ulan aron malikay sa balatian. Expect nga medyo heavy ang traffic kay gi-one way na nato na siya sa pika side ra atong magian for both lanes. Ang kanang isa ka lane ato gyud na siyang gisirado from 3 p.m. to 6 p.m. ang ato ang gi-expect ana. Samtang adlang Huwebes sayo sa kabuntagon sugdan gilayon gikan sa Plaza Divisoria ang Civic Military Parade and Marching Band Competition nga usasab sa mga highlights sa Higalaay Festival. Lauman ang pagsalmo sa sobra 200 ka mga contingent samtang angay sabkuno at tangan ang mga pinasahing performances gikan sa mga marching bands gikan dinhi sa syudad. Dayon sa top 5 bands nga makuha kay naaman tay marching band competition, 10,000 pesos each sa top 5 bands nga makuha. Okay. Best in costume 10,000 plus trophy. Best band major 5,000 plus trophy, then best band majorette 5,000 plus trophy. Petsa 28 nga kapistahan gyud ni St. Agustin nga mo'y patron sa syudad. Sayosab sa buntag sugdan ang fluvial procession nga magsugod sa kadagatan sa Barangay Gusa hantod moabot sa Cagayan de Oro River, partikular sa Duaw Park nga tiilan sa St. Agustin Metropolitan Cathedral. Human niini sugdan gilayon ang Santos nga misa sa Cathedral isip pagdumdum sa mga gasa nga nakabot sa syudad karong tuiga. Maayo unta ang dagan sa panahon kay maura man na 100% prepared na ang local government unit of Cagayan de Oro. Ang atuwa lang ani iampo nato nga walay ini untoward incidents nga may tabo sa adlaw nga sa kaning 3 remaining core events kay dagko ra gyud kayo. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Kapin 70 ka mananagat sa Samal Island ang nakabenepisyo sa mga kagumitan sa pagpanagat nga gipanghatag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ug LGU Samal. Sa pakigalayon sa BFAR ug LGU Samal Island, 77 ka benepisyaryong mananagat gikan sa 31 ka coastal barangay sa isla ang nakadawat og fishing gears. Lakip sa gipanghatag nga kagamitan ang hook and line, tuna hand line ug pukot nga magamit sa pagpanagat. Gawa sa mga kagamitan, nakadawat sab ang matag benepisyaryo ug tag 5 ka kilong bugas gikan sa LGU Samal Island. Gipili ang mga benepisyaryong base sa ilang narehistrong fishing permits alang sa tuig 2025. Tubong sa programa nga mapalig-on ang panginabuhian sa mga mananagat ug madugangan ang ilang produksyon pinaagi sa paghatag og angay nga suporta sa sektor sa panagat. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay ginapigan, walay giprotektahan, kani adto og karon, serbisyong tinuod lang.